Magandang umaga po sa atin muli mga kapatid. Nais ko po sanang iparating sa inyo ang mga nabasa ko at napag-aralan ko mula sa Biblia kanina, na ang pagtulong po sa kapwa ay napakahalaga at napaka-importante sa ating Amang Diyos na nasa langit. Pero may mga nalalaman tayong minsan na ang pagtulong ay mayroon ding kautusan ng ating Diyos. Kagaya nga minsan ang alam natin, ang pagtulong ay papalitan yun ng Diyos. Oo, meron yun. Pero papalitan niya ito sa hindi ganong paraan na yung yung tinulong mo, yun din ang papalit, hindi po. Dahil mas maganda pa at mas ikabubuti pa natin yung pagtulong niya kaysa sa mga inaasam nating mga hinihingi nating mga minsan nakakahingi tayo ng ikakasama natin, gaya ng mga bagay sa makasanlibutang mga bagay. Kaya nga po sa pagtulong po sa kapwa, pag tayo po ay tumulong, kailangan ba na ipakita natin ito sa madla, sa social media, o kaya ipagyabang natin na tayo tumutulong sa kapwa? Hindi po kaaya-aya po sa Diyos yun. Bakit po? Nandito po sa Mateo 6:3, datapwat pag ikaw ay nanglimos, ay huwag maalaman ng inyong kaliwang kamay ang ginagawa ng kanang kamay. Di po ba napakaliwanag po na yung salitang yon, kung ikukumpara natin na i-analyzein, parang dapat yung kaliwang kamay natin ay hindi dapat malaman ng mga ginagawa ng mga kanang kamay natin. Parang yung kaliwang kamay, tayo po yun. At sa mga nasa kanang kamay, yung mga taong nakakakita po sa atin. Hindi po kaaya-aya po sa Diyos yun. Ang gusto ng Diyos, sige, pagpatuloy po natin sa Mateo 6:4, upang ang iyong paglimos ay malihim, at ang Ama na nakakita sa lihim ay gagantihan ka. Dahil po ayaw ng Diyos po yun ng yung may parang nagmamayabang tayo kung minsan may mga bagay na ibabalik natin. Kailangan pa ba nating picturean ang ating mga sarili upang ibalik yung mga bagay na yun? Yung mga napupulot natin na pagmamayari ng iba? Kailangan ba na magbigay tayo ng pagkain tapos ipapakita natin sa mga tao at ipagmamayabang yung mga nasa gilid-gilid natin? Kailangan po talaga yung lihim. Yung Diyos lang ang nakakakita at Diyos lang ang nakakaalam. Dahil ang Diyos ay alam niya at nababasa niya yung mga nasa saloobin at puso natin, kung gaano tayo kalinis, kung gaano tayo maawain sa ating mga kapwa. Kaya nga po, pag ganun po yung nagawa natin, isa po sa kalugod-lugod po sa Diyos yun. At kung nagawa po natin yun, ay may mas magandang idadagdag nating teksto mula sa Kawikaan 19:17, na pag ang yun ay nagawa natin, na pag tayo ay naaawa sa dukha, ay nagpapautang sa Panginoon, at ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya uli. Napakabuti po yung pagtulong, di po ba? Marami din po akong natutulungan, mari sa palengke, yung mga nagugutom, mga nangangailangan, kahit sakto-sakto lang yung pamamalengke ko, may itatabi pa rin naman akong pagtulong. Pero hindi ko na po sasabihin yun kung ano yung ibinigay kong tulong sa kanila, kasi ako na lang pong nakakaalam at ang Diyos ang nakakaalam sa lahat. Basta sinabi ko lang po na kung ano yung nakayanan ko, at least nakakatulong pa rin ako kahit isa man lang akong mahirap. At naway na intindihan nyo po yung kung gaano kamahal ng Diyos ang mga
nagbibigay po ng tulong. Sana'y ganun din po tayo. Huwag yung iisipin, ang lakas niya, ang laki ng katawan, kaya pang magtrabaho yan. O kaya yung mga iba, modus lang yan, ganito yan. Hindi po ganun. Meron po akong na-encounter na humingi ng tulong, tapos sabi sa akin ng isang sales lady na wag mong bigyan kasi parang tatayan niya lang daw sa weteng. Binigyan ko pa rin kasi naaawa ako sa kanya. Kasi ipinakita ko yung awa ko at pag-ibig ko sa tao at nakita ng Diyos yun. Wala na akong pakialam sa binigay ko. Basta't naawa ko sa kanya at binigyan ko siya ng pangangailangan, wala na akong pakialam kung anong gagawin niya. Basta't nakita ng Diyos na mahal ko yung tao at naawa ko sa kanya. Kaya ganun po sana tayong lahat. Minsan huwag tayong magsawang tumulong sa kapwa, manalangin din sa ating Amang Diyos na nasa langit upang di tayo maligawan ng landas, dahil ang isang pagtulong sa kapwa ay isang napaka-importanteng utos po yun. Doon po natin na ipapadama yung pag-ibig na siyang kautosan ng Diyos na kailangan nating isabuhay at itanim sa ating mga puso't isipan. Kaya sana po na-convince ko po kayo at ipaalam ko po yung 3 lang pong simpleng bagay na nabasa ko sa Biblia. Pero napakalaking tulong po sa atin yun. Isang napakatalinhaga, pero yun ang paraan upang mapalapit tayo sa Diyos at mapatibay po natin ang pakikipagtipan po sa Kanya. So maraming salamat po sa pakikinig. Sana'y naipaliwanag ko po sa inyo ng mabuti. At sana po wag nating kalimutang manalangin at magbasa ng Biblia upang mas matibay pa ang pakikipagrelasyon natin sa ating Amang Diyos na nasa langit bilang kaligtasan, at huwag tayong magdusa sa impyerno magpakailanman. Sana po papasalamat din po ako sa inyo sa lahat. Hirap lang po kasi ako makatulog kasi natake ako ng insomnia ko. Minsan nahihilo-hilo na rin ako, nagdidilim ng parang kung hihimatayin pag minsan. Ewan ko na lang, basta't balang Diyos sa akin, alam kong tutulungan niya ako. Maraming salamat po at magandang umaga po sa ating lahat.